Your hashtag, Pastor Kibuloy. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat at hayaan niyo pong sagutin ko ang katanungan or ang hashtag na ito diretso, punto per punto, detalyado at walang halong palapalabok. Dahil naniniwala ako the best answer should be authenticity. Ang napili ko pong hashtag ay hashtag Pastor Kibuloy. Marahil sa nangyayari ngayon sa ating bayan at marahil marami sa inyo ay hindi nakakapaniwala sa mga baliktaran o sa mga samot-saring mga issue na kinakaharap ng ating gobyerno at kung sino man ang mga nakadikit sa gobyerno. Si Pastor Kibuloy po ay isang tao kung saan may pananalig at paniniwala sa Diyos. Ngunit sa panahon ngayon siya ay humaharap sa isang kaso na kung saan patong-patong na krimen at kaso ang kanyang kinakaharap ng dahil din sa mga sinusuportahan niyang politika. Naniniwala ako, ladies and gentlemen, na kahit sino po sa mundong ibabaw na ito, lalaki, babae, bakla, tomboy, matanda, bata, ang sabi nga sa batas, guilty until proven guilty. So naniniwala ko, ladies and gentlemen, wala na sino man sa atin ang pwedeng humusga sa tunay na kasalanan ni Pastor Kibuloy kung meron man o wala. Dahil lahat ito ay dadaan sa mas mabuting proseso, mas mabuting procedure na batas mismo ang huhusga kay Pastor Kibuloy. Hindi po maaari na isang taong nagkasala ay husgahan sa social media dahil never naging justice system ang social media. Hindi rin pwede na ang isang tao nagkasala ay pwedeng husgahan ng bibig sa bibig. Dahil ang totoong nagkasala ay unti-unting inaaral ng batas hanggang mapatunayan na ito ay totoong nagkasala na merong maliwanag na ebidensya. Mahal kong minamanood, si Pastor Kibuloy po ay isang ordinaryong tao din na katulad natin. At hindi natin nanaisin na mapunta tayo sa isang sitwasyon kung saan magiging si Pastor Kibuloy tayo na maaga pa lang hinuhusgahan na ng taong bayan. Hayaan nating magkaroon ng legal na proseso ang pagdinig sa mga kaso ni Pastor Kibuloy. Dahil naniniwala ako, hindi man niya mapagbayaran ang mga kasalanan niya sa batas ng tao, hindi natutulog ang batas ng Diyos. Kahit pa man siya ay isang pastor. Marahil maraming naniniwala sa kanyang pananalig, marahil meron siyang mga tagasunod, pero kailangan natin maging mapagmatsyag dahil ito ay seryosong usapin pagdating sa relihiyon at bilang individual na Pilipino. Huwag na huwag nating hahayaan na ang relihiyon at ang paniniwala natin sa ating kapwa ay maging dahilan ng ating pagkakawatak-watak. Mahal kong minamanood, hindi niyo po nanaisin na sa inyong buhay minsan maranasan na kayo ay husgahan without a due process of law. And I thank you. Maraming salamat, Ms. Juliana Pariscovia Segovia.